Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Maraming salamat sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Elpidio A. Sionilio, isang pastor, 62 years old. Galing po siya sa relihiyong The Old Rains International Ministries Incorporated. Narito po siya, kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brother Eli. May nais lang ako itanong para sa iyo bilang leader ng iglesia. Nais ko ipaabot sa iyo ang aking katanungan. Ang tanong ko, bilang leader ng simbahan, anong naihanda mong turo patungkol sa darating na tribulation para sa iyong mga membro? Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat din sa pagdalo mo, kapatid. Alam mo, kapatid, wala akong dapat ihanda. Kasi lahat ng dapat ihanda, naihanda na ng Diyos. 2 Gs ng Efeso. Basahin natin. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Wala naman akong karapatang maghanda eh. Kahit ikaw, wala kang karapatang maghanda na para sa mga gagawin natin o anuman ang ating kailangan para sa anumang darating sa buhay. Hindi lang dun sa sinasabing malaking kapighatian o great tribulation. No? Alam mo, ang Diyos ang naghahanda. Tayo, susunod lang sa inihanda ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni San Pablo, tayo kanyang gawa nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ating gawin yung nakasulat na sa Biblia, inihanda na ng Diyos yun ng una pa upang siya nating lakaran. Ang dapat lamang nating ipaghanda, ang ihanda sa sarili natin, yun lagi tayo nakahanda sumunod. Kumbaga, instant tayo. Instant tayo sa pagsunod. Pag sinabi ng Diyos, susundin natin. Yun lang ang dapat nating pagiging handa, kapatid. Pero mga gawain, paniniwala, nakasulat lahat sa Biblia kung ano ang dapat nating gawin at ihanda ayon sa paraan ng Diyos. Kasi kung iisipin mo, kapatid, ayoko lang sanang banggitin ito. Pero, total, andyan ka na rin lang. Hindi naman mangyayari sa atin yung Great Tribulation eh. Yung Great Tribulation, mangyayari yon pagkatapos pa ng 1,000 taon. Hindi sa panahong ito mangyayari yon. Pagkaagaw sa mga hirang, aagawin. Pagkatapos agawin, maghahari sila kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, sakalang magaganap o sa malapit na katapusan ng 1,000 taon, sakalang magaganap yung tribulation eh. Babasahin ko sa iyo, 29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit,
At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kung napansin mo kapatid, kara-karakang pagkatapos, immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Kawakasan na yun eh. Pagkatapos ng tribulation, kawakasan na, magkakahulog na mga bituin sa langit, at magsisitaghoy na ang mga tao. Yun ang mangyayari, kara-karakang pagkatapos ng kapighatian. Ibig sabihin, yung kapighatian mangyayari dun sa katapusan na ng panahon. Sa ating panahon, hindi yun mangyayari kasi ang hinihintay natin ngayon yung pag-agaw. Kung kailan, aagawin yung mga binuhay na mag-uli, tapos saka yung mga buhay na natitira na naglilingkod sa Diyos, aagawin. Pagka nabuhay na mag-uli, yung unang pagkabuhay, maghahari pa sila sa 1,000 taon. 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At sila'y nangabuhay, o di pagkatapos ng pagkabuhay, o resurrection, yung una, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang nakasulat. Kaya kapatid, ang hinihintay natin ngayon, yung pagkabuhay na mag-uli, at saka yung pag-agaw, yung unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos na mabuhay mag-uli, aagawin yung mga maliligtas. Magsasalubong ang Panginoon at yung maliligtas doon sa alapaap. Mag-uumpisa ngayon ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng mga binuhay na mag-uli. Kaya hindi ngayon mangyayari yung Great Tribulation, kapatid, o yung malaking tribulasyon na darating sa sangkatauhan. Mangyayari yon pag natapos na yung matatapos na o malapit nang matapos ang 1,000 taon. Doon mangyayari yon. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon eh. Mag-uumpisa lang kasi yon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. At yung tribulation na yon, doon na yun sa bandang huli, kapatid. Kung kailan malalaglag ang mga bituin, mawawasak na ang sanlibutan, ang universo, gaya ng sinabi ni Pedro sa 2 Pedro 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang sabi ni Pedro, ang langit mapupugnaw sa matinding init, ang lupa at ang gawang nasa lupa pawang masusunog. Yun na yung katapusan na sinabi ni Kristo na kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilim ang araw, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, mga lalaglag na ang mga bituin mula sa langit. Yung pagkatapos ng kapighatian, wakas na ng universo yun kapatid. At
doon na mangyayari yung mawawala na ang langit at lupa, mahahayag ngayon yung trono ng Diyos na yun na yung final judgment o ang huling paghuhukom. 20 Gs ng Apokalipsis. At ang Diablo na dumaya sa kanya. No, kapatid na Daniel. 20:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yan na yung huling paghuhukom kung kailan mawawala na yung langit at lupa. Ang mahahayag na yung malaking luklukang maputi ng Diyos. Nakita ko, sabi ni San Juan, malaking luklukang maputi ang nakalukluk doon. Sa harapan niya, ang lupa at ang langit tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Tapos nakita niya yung mga patay, maliliit, malalaki, nakatayo sa harapan ng luklukan. Yan na yung final judgment o ang paghuhukom. Mangyayari yan, kapatid, pagka nawala na ang langit at lupa. Kailan naman mawawala ang langit at lupa? Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon. Yung lupa at langit masisira. Immediately after the tribulation. Kaya yung tribulation, mangyayari yun dun sa bandang huli na ng kasaysayan ng mundo. Sa panahon natin, ang hinihintay natin, hindi yung tribulation. Ang hinihintay natin ay yung pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at yung pag-agaw. Yun ang pinakamalapit sa atin, hindi ang tribulation. Sana naunawaan mo, kapatid na Elpidio. Sa ating napanood at napakinggan kay Brad Eli. Ang malaking kapighatian ay mangyayari pa sa pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Jesus sa lupa. At mauuna ang rapture at ang kasunod agad-agad ay 1,000 taon na paghahari ni Jesus. Ang nasusulat kasi, ang hayop na 666 at ang kanyang bulaang propeta ang pasimuno sa malaking kapighatian, na hindi tinalakay ni Brad Eli sa video. Pero tingnan pa natin sa kasunod na video. Yung pangalawang tanong ko po kahapon ay tungkol po sa Mateo 24:21 hanggang 22, yung malaking kapighatian po na mangyayari sa libutan. Kasama po ba yun sa yung totoong iglesia na mangyayari yung malaking kapighatian? Yan lang po. Alam mo kapatid, sa panahon ng malaking kapighatian, may hinirang dun eh. Yun ang tunay na iglesia, yung mga hinirang. Basahin natin yung 24, 21, 22, kapatid na Daniel. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Mga kapatid, dun sa mga araw na yaon, may hirang ang Diyos. Ang tawag sa ibang talata sa Biblia, yun ang people of God o bayan ng Diyos, yung mga hinirang. Magaganap ang malaking kapighatian, may mga hinirang dun sa mga araw na yon. Kaya nga papaikliin ng Diyos yun. Hindi totoo yung sinasabi ng mga Amerikanong teologo na 7 taon daw yun. Yung hati daw yun sa 2 bahagi. 3.5 years tapos 3.5 years. Yun, mga kalukuhan yung mga aral na yun. Wala akong mababasa sa Bibliang ganun.
na ganun kahaba yung malaking kapighatian. Bibigyan kita ng halimbawa, kapatid na Nael, ano? Ilang buwan na ba ngayon ang COVID-19? Wala pang 7 buwan pa lang eh. Nag-umpisang lumaganap Disyembre o January. Halos 7 buwan pa lang eh, marami nang napiperwisyo eh. Eh kung ang kapighatian 7 taon, kagaya nung sinasabi nitong merong mga siraulong mga pastor na kung magturo wala sa Biblia. Ang sinasabi, unless those days be shortened, those days, no? Except those days be shortened, there should no flesh be saved. On that predicament, ano? But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mga days lang yon, hindi yun maraming taon. Maaring umabot yun ng 1 taon, pero para sabihin mo, 7 taon, agad-agad nang mali ang thinking nitong mga taong ito eh. Wala kasi sa Biblia yung 7 taon eh, ng malaking kapighatian. Ang sabi ng Panginoon Kristo, those days, mga araw, hindi mga taon. Ang katunayan na yan ay, sa panahon na yan ay nangyayari, may mga hirang ang Diyos, may bayan ang Diyos. Nandun sa Daniel 12:1, kapatid na Daniel, hanggang 12:1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayun, ang tawag naman kay Propeta Daniel doon, yun ay panahon ng kabagabagan. No? Ang pagkaka-translate sa English dyan, basahin natin, kapatid na Daniel. And at that time shall Michael stand up, the great prince will stand, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ayan, maliwanag na maliwanag yan. Ito yung sinasabi ni Kristo na hindi pa nangyayari ito. Mula nang lalangin ang sanlibutan hanggang sa mga araw na ito'y mangyari. Yung nasa Mateo, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Ba't hindi na mangyayari? Puputulin na nga eh. Unless those days should be shortened. Maliban paikliin. Ano ba ibig sabihin ng paikliin? Putulin na. Tapusin na. Tatapusin agad ng Diyos yun. Dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yon. Kaya ang sabi naman doon kay Propeta Daniel, ang sabi sa English, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which is standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was. Yun yung nasa Mateo, di pa nangyari kahit kailan. Such as never was since there was a nation to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Maliwanag na maliwanag. Tawag dito ni Propeta Daniel sa sulat niya, time of trouble. Sa Tagalog ay panahon ng kabagabagan. At ito, mangyayari ito, kapatid, malaking kapighatian ito immediately before the destruction of everything. Mangyayari ito
before the destruction of everything that exists in the universe. 24:29 ng Mateo. Basahin natin sa English at saka sa Tagalog, kapatid na Daniel. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayan. Yung kapighatian na yun, kaya yun hindi na mangyayari uli. Mangyayari ito at the end of days. At the end of days. Bakit? Immediately after. Karakarakang pagkatapos. Sa Bisaya, ang sabi dun sa Cebuano, og gilayon, sa human ang mga kagulanan ni adtong mga adlawa, ang adlaw magangit-ngit, og ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, og ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, og ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. Yan, masisira na universo nun. Pag nagkalaglaga na yung mga bituin sa langit, ano pa ang kasunod nun? Di ba yun distraction na ng universo? Ang sabi sa Biblia, karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa araw na yaon. Ang araw magdidilim na, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Yun na. Actually, kapatid, yun na ang katapusan ng sanlibutan Kaya iyang kapighatian na yan, mangyayari yan, merong mga taong nabubuhay na hinirang ng Diyos. Kasi alam mo, kung ating isusustain itong pag-aaral na ito, dapat makita mo yung nasa na kasi yan nasa prophecy na yan kung ano-ano yung sunod-sunod na mangyayari. Kaya lang, hindi ko, Bible exposition ito, hindi naman ito Bible study. Mahabang masyado pag iisa-isahin ko sa iyo, Pero, ang pinakikita ko sa iyo, yung mga ultimate na pangyayari na pagdating ng malaking kapighatian, may mga taong sa Diyos doon, ang tawag mga hirang. Dahil sa kanila, puputulin ng Diyos yun. Those days shall be shortened. Pagkatapos ng mga araw na yon, ang buwan at saka ang araw mawalan na ng liwanag. It is practically the demise of the universe. Kasi pati ang mga bituin malalaglag mula sa mga langit, mangangatal ang mga kapangyarihan sa langit. May mga kapangyarihan kasi sa langit Yung mga kapangyarihan ni Satanas, nandyan yan sa dakong kaitaasan Nasa mga langit yan Wala lang dun sa mataas na langit na kinaroroonan ng Diyos. Pero yung power of, ang tawag ng Biblia dyan, power of darkness, nandyan yan sa mga kapangyarihan sa mga langit. Sa 6:12 ng Efeso, ganito nakasulat, kapatid na Nael. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan, mga espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang pagkakatranslate sa English, hindi diniretso. Sa English, sa Tagalog, hindi diniretso Sabi sa English, against the spiritual host of wickedness
in the heavenly places. Meron diyang mga host of wickedness sa heavenly places, sa kataasan, ano? Diyan sa mga langit. Ngayon, pagka dumating na yung, tapos na yung malaking kapigatian, ang buwan ika ay hindi na magbibigay ng liwanag, ang araw didilim na, ang mga bituin malalaglag na mula sa langit, mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang kahulugan nun, yung mangangatal, manginginig, matatakot yung mga kapangyarihan sa langit. Yan nga yung kapangyarihan ng mga kalaban ng Diyos, mga sila Satanas at saka yung kanyang mga alyado. Kaya yan mangyayari yan doon sa pinakamagandang huli na, kumbaga, finale na ng existence ng universe, yung malaking kapighatian. Kaya lang, hindi naman niya napapag-ukulan ng pansin sa iba-ibang mga iglesia. Hula ko sa iglesyang kinaroroonan mo, baka hindi itinuturo ng ganyan yan eh. Kaya nga nagtatanong ang marami, ang mga Kristiyano ba noon ay makakaranas ba sila ng malaking kapighatian? Maaaring makita nila yon, yung mga hinirang sa araw na yon. Pero hindi sila masyadong maaapektuhan nun dahil nga sa kanila paiikliin yun eh. They will have a taste of it. Makikita nila, they will be witnesses to that. Yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa Lucas, sabi ng Panginoong Jesus, pag nakikita nyo na ang mga bagay na ito, doon sa Lucas, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Sabi niya, 21:28 ng Lucas. Pakinggan mo. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yon. Pag nakita nyo na yan, nangyayari ang mga sinabi ko na yan, itaas ninyo ang inyong ulo, tumingin kayo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid. Salamat kapatid na Nael. Salamat po. Maraming salamat po. Confirm. Sa aral ni Brad Ellie, ang malaking kapighatian ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. May sinasabi ring mga hirang. Pero ang tanong, sinong mga hirang? Mga Hudyo ba? O mga Kristiyano? Kung mapapansin ninyo. Umpisa sa Apokalipsis, Kapitulo 4, hanggang Kapitulo 20 nang makulong si Satanas at nasa dagat-dagatang apoy, na ang hayop na 666 at ang bulaang propeta ay hindi na binabanggit ang iglesia. Kaya sinong mga hirang ang tinutukoy na makakaranas ng malaking kapighatian? Hindi ba ang Israel? Sa pagtatapos ng malaking kapighatian, ang araw at buwan ay hindi magbibigay ng liwanag at mga bituin sa langit ay manghahuhulog. Ang ibig sabihin, may total eclipse na mangyayari, kaya magdidilim. May mga falling stars o meteor shower na mahuhulog sa lupa, kaya nga masusunog ang ibabaw ng lupa. Mangyayari yan pagkatapos ng digmaang Armageddon. Yung apoy mula sa falling stars, yan ang lilinis sa ibabaw ng lupa, para ihanda ang pagpasok sa 1,000 taon na kaharian ni Jesus sa lupa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.